Naiiba ang ating tampok na salaysay ngayon dahil imbis na mag-anak ay nagsosolo po siya. Mga kaibigan, ang kwentong buhay ni Laureana Franco. Jesus, take me as I am. Si Laureana Franco ay mas kilala sa palayaw na Kaluring. Madaling sabihin na siya isa lamang pangkaraniwang tao at hindi dapat nagpapagod sa anuman uri ng gawain pagkat may katandaan na. Ngunit iba si Kaluring. Sa edad na 67 ay patuloy pa rin niyang tinatahak ang landas ng walang katapusang paghahatid ng magandang balita ng Ebanghelyo, lalo na sa mga kapuspalad. Si Kaluring ay isang volunteer catechist, isang uri ng trabaho na tulad din ng ginagawa ng isang religion teacher. Ang kaibahan nga lang ay hindi tumatanggap si Kaluring ng anumang kabayaran sa kanyang naging bukasyon. Bilang isang katekista, malimit siyang magpunta sa mga tinatawag na depressed areas kung saan napakaraming hikahos, hindi lamang sa material na pangangailangan, kundi sa banal na salita ng Diyos. Pagkatapos na ng misa, nakikita nila ako pumupunta na sa mga area, sa mga may sakit, yung nakikinig ako sa mga problema nila, dumadalaw sa mga, malaki kasi itong Hagunoy, marami kami mga depressed area. Hindi rin nalalayo ang ginagawa ni Kaluring sa naging misyon ng buhay ni Blessed Teresa ng Calcutta, India. Tulad niya, nakikiramay at kumakalinga si Kaluring sa poorest of the poor. Kasi actually, sa school ako nakalagay. Noong 1997, inilipat nila ako sa mga area-area namin. Ang depressed area. So, ang gawa ko sa mga depressed area, araw-araw dumadalo sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa mga, yung poorest among the poor. Yung bang lifestyle ni Mother Teresa. So, yun yung buhay ko. Yung araw mga pare, mga madre, tulog pa ako, tulog na ako. Nasa lugar pa ng galaan. Sabi ko, hindi po ako naggagala. I am, still doing my work kasi yung po pinangako ko sa Diyos. 40 taon nang naglilingkod bilang katekista si Kaluring, isang kahanga-hangang bagay na nakakatawag pansin sa maraming tao. Kasama na rito ang mga pinuno ng simbahang Katoliko. Nagbunga na rin ang di pangkaraniwang serbisyo ni Kaluring sa pamamagitan ng iba't ibang gawad. Pinakatanyag na yata sa mga gawad niyang natanggap ay ang Mother Teresa Award noong nakaraang taon. Yung Mother Teresa Award na yan, nung mamili sila, hindi ko alam, nabibigyan ako ng award. Ito na yung mga member ng AY Foundation, ng RCBC. Pumunta, pinagtanong ang bahay namin. Saan ba bahay ni Kaluring Franco? Ay wala po yun, hindi niyo po indadatnan. Maalis po yung madaling araw, umuwi, hapong gabi na, yung ganyan. Kasi napili po siya ng Mother Teresa Award, silang dalawa ni Carmen Locsin. O tapos sabi, may award na pera. Sabi ko, naku, Diyos ko, ako, ignorante talaga ako. Kasi nasanay na nga ako ng walang pera-pera. Ayon kay Kaluring, siya isang taong ignorante pa rin. Dahil hindi siya nagbago ng anyo at pananaw. Kahit na nung siya'y nagkaroon pansamantala ng malaki-laki ring halaga ng pera. So, yung palang award na yun, yung 500,000, yung 250,000, nakapangalan na sa pangalan ng pagbibigyan mong NGO, yung mga charitable institution. Napili ko yung simbahan namin na bigyan yung 250,000 na NGO kasi din yan charitable institution. Maraming humihingi ng mga tulong,
mahihirap na every now and then nag-aas ng tulong. So, pag tinanggap ko lang yung mga pera na yung 250,000 sa RCBC, nakapangalan sa St. Michael Parish. Oo, dyan, yung pinuntahan natin. Yung another 250,000, nakapangalan sa akin. Ang nangyari dun sa sarili kong pera na yon, sinabi sa inyo, sa akin yun sa akin. Kung ako talaga mukhang pera, hanggang ngayon may pera ako, no? Na hindi ako nalungkot, natuwa ako kasi yung para sa akin, sa dami ng taong mga tinutulungan ko, yung mga naghihingi ng tulong, napamudmud din. Kasi alam mo naman, pag ikaw ay nagtatrabaho sa mga poorest of the poor, ayan, nandyan na, may humingi ng pera, may humingi ng gamot, may kinemotherapy, puntahan ng mga kaibigan ko. Siyempre, ang laki ng lawak kong nagkatikista ako kung saan-saan lugar for 40 years of life. So, yung para sa akin, 250,000 na naka-alerted sa pangalan ko, pumunta rin sa charitable institution. Naniniwala si Caloring na itinadhana siya para manilbihan sa Diyos. Kumusta na kayo? Hindi, humingi kayo ng awa sa Diyos. Malakas naman po kayo. Lagi kayo sasabihin niyo, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Huwag kayo umiyak. Ayan po, kinukunan kayo. Iano kayo sa... Bukod sa pagbisita sa mga mahihirap, ay matatagpuan din si Caloring sa mababang paaralan ng Hagunoy. Nasapi ako sa Legion of Mary sa St. Anne sa Taguig. Hindi pa kami noong parokya kasi kapilya pa kami. So, pag legionary ka, makikita mo talaga yung mga batang walang nalalaman tungkol sa buhay pananampalataya. Malapit ang puso ni Caloring sa lugar na ito. Ang unang-una kong assignment after graduation ay sa Ponciano Bernardo Elementary School sa Cubao, under ng mga SBD father. So doon, 4 na taon ako nakatikista. Hanggang makapagturo ako sa Magsaysay High School sa Cubao. Pag night shifting, nag-handle ako ng first year of public school, high school. First year hanggang 4th year. So yun, doon, yun ang naging buhay ko. Hanggang sa makapag-work din ako ng vocation promoter ng Archdiocese of Manila. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawan Naniniwala si Caloring na kritikal ang pagtuturo ng kagandahang asal sa mga bata sa kanilang murang edad. Tutunan ito ni Caloring sa kanyang mga magulang. Ang magulang ang unang guro ng mga anak ng katekista. Sa Hagunoy, bayan ng Taguig, ipinanganak at lumaki si Caloring. Panganay sa 8 supling ng mga magulang na likas ang pagtitiis sa hirap ng buhay. Kung anong hirap sa buhay ng pamilya Franco, ay siya naman yaman ito sa pagmamahal at paniniwala sa Diyos. Ito ang tanim na umusbong sa puso ni Caloring. Kasi nakita ko to tuwing hapon, pag Angelus, yung amang ko, tinatawag na kami. 5:45, pinauwi kami ng bahay. Siyempre, mga bata, naglalaro, no? Pagkatapos na kami magtrabaho, tinuturuan kami magdasal ng orasyon. So, doon ko nakita sa amang ko nung nabubuhay, yung bang religious siya. Kahit na mahirap, pati inang ko, hindi rin, no read, no write. Pero sinikap kaming maimulat sa amin yung tungkol sa aral pananampalataya. Magdadasal ng orasyon bago kumain, magdadasal pagkatapos kumain, bago matulog ang gabi, at saka tinuruan din kaming magdasal ng rosaryo. Palibhas ay lumaki sa isang madasaling mag-anak, nangarap din si Caloring na tuluyang pumasok sa kumbento, magmadre. Subalit, hindi ito ang nangyari. Bukasyon ko yung magmamadre. Ako talagang may bukasyon ako magmadre. Nag-try din ako sa Franciscan, kaya lang naging very sickly ako nung nandun ako sa Franciscan. Kasi being the eldest sa pamilya, siyempre intindihin ko, 8 kami magkakapatid. Paano ko matutulungan ng mga kapatid ko para makapag-aral? Sa kagandahan loob ng mga madre ay napag-aral niya ang kanyang mga kapatid. Nag-aral kasi ako sa Loreto College, nakakilala ako ng mga madre. Ayun, nag-interview sila. Sinabi ko yung kahirapan ng buhay namin. So, sabi ni Sister Angelina Lim, tandang-tanda ko pa, Lauriana, huwag kang mamroblema, meron ditong scholarship. Yun.
nakapaghanap buhay si Caloring ng matagal na panahon sa Philippine Air Force bilang telephone switchboard operator at clerk. Ngunit may nagtulak sa kanyang magbitiw sa trabaho. Ang nakatawag ng pansin sa akin ay yung mga batang naglalaro doon sa dinadaanan namin. Paglabas hanggang Port Bonifacio, sasakay kami ng jeep papuntang Pateros para makarating sa amin. Sabi ko, magandang ano to. Nadidinig ko kasi mga bata, kung mga magmura, mga mag-ano. So, na-attract ako doon. Rami-rami na rin siyang naturuan na ngayon ay pawang mga kilalang alagad ng Diyos. Mo, head catechist ako nila Bishop Reyes, ng mga seminarians yan. Kaya, at saka si Father Eric Santos, estudyante ko yan sa Tondo High School, saka sa Mulabe Elementary School. So, meron ako eskwelong mga madre, pare, sila Father Ramirez na nandun na sa Tigabambang yun eh. Naturo ako ng katisismo na nandun na sa abroad ngayon. Isa pang pagsubok ang dumating kay Caloring. Nangyari ito sa panahon malubha ang kanyang ina sa sakit na cancer. Kasi binibili ako ng Mormons ng $10,000. Tapos kasi ang mother ko nung dying of cancer. Nakita nila yung kahirapan ng buhay namin, binisita. So, kung sumagot ako sa Mormons ng oras na yon, harapan, eto yung $10,000 na bayad sa akin. Mag-Mormons lang ako. Pero sabi ko, wag na po kasi alam ko ang nanay ko, talagang may taning na yung buhay. Cancer yan eh. Matagal na siyang may sakit. So, hindi ko din pinagbili yung pananampalataya ko. Di naglaon ay kumalat ang balitang tinanggihan nga ni Caloring ang isang magandang alok na mayroon ding malupit na kapalit. Siguro kung sa ibang tumubo yung hirap na hirap sa buhay, ang dami mong utang, nakasalagma ka sa problema, siguro tatanggapin mo yung $10,000. Pero ako sa kabila ng kahirapan ng buhay namin, hindi ko tinanggap, hindi ko pinagpalit si Kristo. Sa kanyang mahirap ngunit banal na buhay, ay tila walang pinagsisisihan si Caloring. Pinatunayan niya na ang kahirapan ay hindi naging hadlang sa paggawa ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa-tao. Bishop Sok Villegas, pag wala akong one time, Bishop, Caloring, bakit? Kumain ka na bang tanghalian pagpasok ng bilya? Opo. Ano sadya? Bishop, kung dahil kong tutulungang may sakit. Bigay ka agad siya ng pera. Kaya nga sabi ko, Bishop Sok, talagang ang bait ng Diyos. Caloring, ikaw lang nakagagawa ng ganyan sa amin dito sa Bilya kasi kilala ka namin. Kaya sabi nung may gathering sa Bilya, nako, si Caloring talaga walang kupas. At this age of 67, eto pa rin daw ako, nagtatrabaho pa rin para sa Diyos. So yung tuwan-tuwa ako, hindi nga ako naging madre, pero sa ginagawa ko, mas higit pa nga sa gawain ng isang madre. Kasi ito walang oras, kumuwi ako alas 11 ng gabi, alas 12. Kung tutuusin, si Caloring ay magandang halimbawa ng isang nilalang na maligaya at kontento sa yaman ng kanyang kalooban. Sabi ko nga sa kanila pag may Caloring, paano ka tumatagal sa ganitong uri ng buhay? Siyempre, humingi ako ng awa sa Diyos. Lord, maitaguyod ko po sana lahat ng pagtatrabaho sa mga mahihirap, sa mga pobre. Alam mo, nagpapaligaya sa akin yung araw-araw na makagawa ako ng kabutihan sa kapwa ko. Tuwan-tuwa ako kasi naka-mission accomplish ako. Hindi niya nalilimutan ipaalala sa atin ang halaga ng pagdarasal ng rosaryo. Alam mo sa akin sa panahon ngayon, mahalaga ang pagdarasal ng Santo Rosario. Kumbaga ito yung ating pasaporte papunta sa langit. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Sa kanyang pagtuturo ng salita ng Diyos, ay para na rin ginagampanan ni Caloring ang ginawa ni Jesucristo sa ikatlong misteryo ng liwanag, ang proclamation of God's kingdom
and call to conversion. Taong 2011, binawian ng buhay si Caloring dahil sa sakit na kanser. At 10 taon makalipas ang kanyang pagkamatay, ay binuksan na ng Diocese ng Pasig ang proseso ng pangangalap ng mga ebidensya ng isang milagro para sa proseso ng pagiging santo ni Caloring. Tayo po ay nasa paghahanda sa formal na proseso sa kabanalan ni Caloring sa ating diocese. Noong 2019, nagbuo si Bishop Milo Vergara, ang obispo ng Pasig, at the same time, siya rin ang petitioner, no, ex officio, dun sa process na bumuo ng ad hoc committee. Ang reason or yung purpose ng ad hoc committee is to promote the life of Caloring para maramdaman kung meron bang level of interestedness ang mga tao tungkol kay Caloring. And then since then, marami na kaming natatanggap na mga testimonies, mga written documents na patungkol kay Caloring. Ano ang proseso? Dadaan ito sa 4 na hakbang. Una, ang isang lokal na obispo dapat magbukas ng opisyal na cause for beatification and canonization. Dito isusumite ang mga dokumento sa Dicastery of the Causes of Saints. So ano yung laman ng isasubmit namin? Una, yung kanyang biography. Pangalawa, yung kanyang heroic virtues. Pangatlo, yung alleged miracles, kung meron na na-associate kay Caloring. Pagkatapos, pagsasamahin ito ng isang postular o ang taong nangangalap ng mga ebidensya para sa beatification at canonization process ng isang soon-to-be saint. Ang mga dokumentong ito ay tinatawag ng positio. Positio, parang thesis, no, makapal yan na papel. Nandun lahat yung authenticated records. And depende yun kung paano ang proseso ng mga opisyales. Kung magbe-benchmark tayo sa ibang mga dioceses, yung proseso na yan, bago makapag-produce ng positio, inaabot ng 3 years, ng 4 years, or 5 years, or even more. Doon lang sila makakapagbigay sa amin ng information sa atin kung okay, pasado, venerable, okay, pwede, accepted yung miracle, beatified natin, blessed na. And then another miracle, then for canonization. Kailangan ng isang himala na maaaprubahan bilang tunay na himala ng Batikano bago ikaw ay maging isang ganap na santo. At dito sa grotong ito mismo, nagkaroon umano ng aparisyon ang mahal na Birheng Maria sa ngalan ni Caloring. Naglalakad ako sa plaza, nagdadasal at ako rosaryo. May lumapit na matanda, tapos sabi ng matanda, Father, nakita ko po yung isang babae, maputing-maputi at maganda nandoon, no, nakatayo doon. Malaki po siya. Tumingin ako sa grotto. Wala naman akong nakikita. Tapos sabi ko, isa pa ito. Sa sermon ako sana yung matanda. Pagtingin ko, wala. Pagtingin ko sa paligid, wala. Sabi ko, kinilabutan na ako. The next morning, lahat ng mga trabador sa simbahan, nilipat ko sa grotto para matapos agad yung grotto. Tapos sabi ko sa mga staff ko, hanapin niyo si Caloring. Sabihin niyo, inaasikaso ko na yung grotto. Nahanap ng Rated Corina ang isa sa mga nakaranas daw ng himala ni Caloring. Ang anak ni Glorina nalagay sa kritikal na kondisyon pero napagaling umano ng Pinay na katikista. Kasakit yung panganay kong anak, nagka-critical condition. Isa siya sa nagpalakas ng paniniwala ako. Sabi niya, huwag ka mawalan ng pag-asa. Gagaling yung anak mo. Ang buhay mo'y paglimot sa sarili.
kabanata mo'y si Kristo ang sundin. Kaluring kami nananalangin na kami sa'yo ay matulad rin. Bawat araw at yugto ng iyong buhay, sa Diyos lamang humanap ng gabay. Kaluring upang ang matamlay sumigla at magbagong buhay. Kaluring katikista ni Kristo, ipinamalita pag-ibig niyang di magbabago. Ipanalangin mo kaming matulad sa iyo, sa kababaan ng iyong abang puso. Nagwika kang salapidi kayamanan, ngunit ang langit na ating hantungan. Kaluring kami iyong turuan, na mahalin si Jesus kailanman. Eucharistia ang iyong tangan-tangan, sa may sakit ng ating lipunan. Kaluring samahan kami tulungan, nagamutin ang ating bayang sugatan. Kaluring katikista ni Kristo, ipinamalita pag-ibig niyang di magbabago. Ipanalangin mo kaming matulad sa iyo, sa kababaan ng iyong abang puso. Kaluring katikista ni Kristo, ipinamalita pag-ibig niyang di magbabago. Ipanalangin mo kaming matulad sa iyo, sa kababaan, pananalig, pag-asa at pagmamahal ng iyong abang puso.